Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Sige, diretso na tayo sa ating talakayan. Ayan na! Ayan na! Umusad na ka-coffee ang mga impeachment complaints dyan po sa House of Representatives. Medyo matagal-tagal din ka-coffee. Medyo natenga rin po yan, medyo natulog po yan ng bahagya, napasarap ang tulog ng mga reklamong impeachment dyan kay Inday Sara Duterte. And finally, umusad na po yan. Verified na po yan. Nasa headline po ng GMA News. All three impeachment complaints, yung tatlo ka-coffee na isinampang impeachment complaints laban kay Sara Duterte, verified na po yan, sabi ng Secretary General ng House of Representatives. Anong ibig sabihin yan? Abay, ready na po i-transmit yan. Saan itatransmit? Ang alam ko, itatransmit muna yan sa opisina ng House Speaker, no? Ni Speaker Martin Romualdez, and pag-usapan yan, gawin yung articles of impeachment at dalhin na yan sa Senado. Ang worries nga ng iba dyan, bukas daw. Sa January 13. Yan ang kanilang worries. Sa January 13, Lunes, ipapasa na raw po yan sa Senado, yung articles of impeachment. I don't think so, no? Medyo mahaba-habang proseso pa yan dyan sa House bago i-transmit po yan sa Senado. Pero ang rally daw kasi, ang purpose niyan, January 13, sinabayan talaga nila yung pagbubukas po ng Kongreso. Kasi January 13 din, magbubukas po yung sesyon o yung Kongreso natin kasi nag-resume sila dahil sa holiday breaks, no? Magre-resume sila sa January 13, ganoon din po ang Senado. So kaya sinabay po yung kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Rally na yan, no? Anyway, basahin natin ka-coffee itong balita ng GMA News Online. In fairness naman, kahit papano, umuusad na yan kasi pinatulog nga nila yan. All three impeachment complaints versus Sara Duterte, verified po yan. At sabi po yan ng House SecGen. House Secretary General Reginald Velasco confirmed that the three impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte have all been verified. Hindi lang may sintu-sinto na pumunta ng HOR, nagsampa ng impeachment na wala namang kalaman-laman o nagsampa ng basurang reklamo. Pag ganyan, hindi ka ma-verify. Diba? This time, verified na po yan. Kumbaga sa Facebook yan, may blue check na. May blue check na yan. Totoo, legit, may basihan. Itong mga reklamo, itong mga i-final, verified ka-coffee, itong mga reklamo na yan. Hindi dahil may sintu-sintu lang na ng gulo, no, at nagpasa ng mga dokumento dyan. The three impeachment complaints, which are all connected with the alleged misuse of confidential funds, were filed and endorsed late last year at the House of Representatives. Again, may pinanggagalingan itong reklamo na yan. Inabuso yung confidential funds ng OVP at ng Department of Education ni Sara Duterte. Yan po yung lumalabas sa investigasyon na isinagawa ng Quad Committee. At yan po yung batayan bakit siya gustong tanggalin. Itong si Inday Sara Duterte, tanggalin siya bilang Vice Presidente dahil po sa misuse of public funds. Betrayal of public trust po yan. As soon as the complaint is filed, pinag-aralan agad na noong legal department namin. So as of today, na-verified na lahat yon. Yung tatlo, sabi po yan ni Velasco, pwede nang i-transmit at any time. Uy, ano to? Wait lang. Pwede na raw i-transmit. Wait lang, saan yan? Alam ko, House Speaker lang yan. Sa House Speaker mo na yan, hindi yan sa Senado. Kasi may mga nababasa ako, no, nadadalhin na raw po sa Senado. Kasi sa Senado gagawin yung trial eh. Diba? Velasco is now set to transmit 3 complaints to the office of Speaker Martin Romualdez. Ay, tama. Kay Romualdez muna ipapasa yan. Who will have 10 days to include this in House Plenary's order of business. So, sige nga. Mag-calculator tayo, ka-coffee. Calculator tayo. Sige, timeline tayo. So, kung January 13, meron pong 10 araw ang ating, kasama by working days dito, ka-coffee. We'll have 10 days to include this in House Plenary of Order. So kung 10 days yan, office hours na tayo, tawag doon, yung work day lang ka-coffee, wag natin isama yung Sabado-Linggo. So kung 13 po yan, bilang tayo ng 10 days. 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24. So 24. By 27 ka-coffee, more or less 27 or 28, January 27 or 28, dapat maisama na po yan sa agenda ni House Speaker Martin Romualdez dahil ang inilaan po sa kanya sa ating konstitusyon, meron po siyang 10 araw po na isama ito sa House Plenary's Order of Business, kumbaga sa agenda ng House, no? In turn, the plenary will have 3 days
to refer the complaints to the House Justice Committee. Meron silang 3 days. So, nasa 27 na tayo. 27, 28, 29, 30 hanggang January 30. Dapat nasa House Justice Committee na po yan. However, Velasco said he may transmit the impeachment complaints on Thursday next week as he has promised to give more time to a group of 10 to 12 members of the House of Representatives who either want to file a fourth impeachment complaint or endorse one of the 3 already filed. Ay, yun lang, ka-coffee. Maghihintay pa raw po. Thursday niya pa ipapasa. So kung Thursday, a-adjust na naman yan. Ang akin naman dyan, wag nang hintayin. Kasi 3 na yan eh. Matibay na naman yan eh. Verified na yan eh. Kasi kung maghihintayan, hindi yan uusad. Or intentional siguro na naghihintayan. Hindi ko alam kung ano yung motibo, no? Pero mukhang naghihintayan sila dyan. Sige, kung Thursday niya ipapasa yan, bilang na naman tayo. 16 niya ipapasa, January 16. Bilang na naman tayo ng 10 days dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. January 30. January 30 na kay na kay Speaker Martin Romualdez, and then 3 days, 1, 2, 3, Tuesday, February 4. I-refer sa committee yan, sa House Committee. Sana wala nang delay. February 4 ka-coffee. Magbe-break na ng February 8 eh. Di ba? Magre-resume ang Senado. Wait lang. Magre-resume January 13 hanggang February 8 lang yan. Magbe-break na yan. At ang balik niyan, June na. After the election na. Wala talaga. Confirmed ka-coffee. Imposible na before the elections ang impeachment ni Sara. After the elections na yan, win-win solution din yan para sa mga politiko, no? Sa mga senador, sa mga congressman. Siyempre, hindi sila mape-pressure. Pro ka ba sa impeachment? Di ba? Kasi kung kukunin yung kanilang opinion dyan, baka hindi sila iboto ng mga Duterte, di ba? So, pabor sa kanila yan. Politiko ka-coffee. Kasi I have to talk with them individually na ganito na gagawin ko. Kung pwede, okay na sa inyo kasi Tina, I don't want to be denounced sa floor na we have a SecGen na hindi kami sinusunod. In fairness naman, maintindihan mo rin ito sa SecGen, pero sa mga mambabatas naman, you have to respect din. Pero actually, ang kulang dyan policy. Di ba? Secretary General, yes, mataas ang position mo, Secretary General ka ng House. Pero syempre, powerful, mas makapangyarihan po yung mga miyembro ng Kongreso. May punto rin naman siya na mamaya ibabash siya ng mga mambabatas yung Secretary General natin dito sa House, hindi nakikinig sa mga miyembro. I move. Yan na naman yan. I move that he be replaced. Naku po, ayaw na mangyari na SecGen yan. Nakikisama. Pero nga, kung may existing rules, may existing policy, kung ilang araw lang dapat na dyan yan, yun siguro, loophole yan ng batas, no? Pwedeng, kasi nasa saligang batas natin yan eh. Pwede siguro ilagay dyan na upon filing, meron 10 days na i-verify. Sa verification level pa lang yan, House Secretary General level pa lang yan. No? So sana may araw. Para tulad nito, syempre, nangangapa din si SecGen at tinatansya niya rin. Baka magalit sa kanya ilang mga mababatas. Sige, I understand. Kasi I have to talk with them individually na ganito na gagawin ko. Kung pwede, okay na sana sa inyo. Kasi, I don't want to be denounced as sa floor na we have a SecGen na hindi kami sinusunod. Nakiusap kami, ganyan yun. So, I don't want to have any issue with any House member for that matter. In fairness kay SecGen. Okay, sige sir. Naintindihan ka namin, sir. Naintindihan ka namin dito. Pero sana, mabilis, paspas, no? Gawa ng rules, policy, baguhin yung policy na yan o kung ano man yan. Kasi dami ng mga mambabatas 263, may isa lang mag-appeal dyan, extend, wala mangyayari, di ba? When asked to comment on supposed perception that he is delaying the transmittal, ito na, real talk, Velasco, ikaw ba nagde-delay? Sabi niya, hindi naman, kasi alam mo, the House of Representatives cannot act on it until magkaroon ng session which is January 13. Makes sense, May punto siya dyan, ka-coffee. So, wala rin gagawin ng House kung on break pa sila. So, wala Wala namang mapapala kung i-transmit ko kaagad kung wala pa ring session. May punto din naman siya. Pero, bakit Thursday, sir? Bakit Thursday pa? May, 13, 14, 15, 16. 4 days yan, ka-coffee. So, na-delay na 4 days yan. Total, may session na naman. Ipasa niya na agad ng 13. Lunes, di ba? Ba't maghintay pa siya ng 16? Sayang din. Anyway, sige, style niya, strategy niya yan. Velasco also mentioned that the current situation was unique in that there was more than one impeachment complaint filed. And there were members of the House of Representatives who asked the Secretary General for more time
to either file another impeachment complaint or endorse one of the three already filed. He also cited the rules on impeachment blah 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 blah. He also cited the rules on impeachment of the House of Representatives that does not give him a deadline to transmit any complaint. Punto. Yun yung sinasabi natin. Hindi kasi nakaspecify. Baguhin. 'Di ba? Baguhin yan, lagyan ng deadline yan to transmit. Una, may violation ba sa Secretary General dyan? Si Velasco, definitely wala siyang violation. Kasi wala naka-indicate doon sa rules of impeachment o rules on impeachment ng HOR na upon filing ng impeachment complaint, 3 days, ipasa mo na yan sa House Speaker. Walang ganyang policy. Yan ang butas na dapat baguhin. Di ba? O tuloy, napagbibintangan siya. O sir, ikaw naman pala nag-hold eh. Di ba? Pinapatagal mo naman dyan. Kung nandiyan yung policy na yan, na dapat aksyon na agad yan, walang ganyang allegation. So, dapat baguhin niya. Sana erase ito ni Secretary General Reginald Velasco, erase niya yan sa leadership para amyendahan yung rules on impeachment sa House of Representatives. Di ba? Para walang ganyang mga spekulasyon. Unfortunately, yun yung rules natin na it's really up to me to decide. No, hindi dapat eh. Walang time na nakalagay. Unlike Speaker has 10 session days. Ayun, yung sinasabi natin eh. Hindi natin ito nabasa pero yun yung observation natin. Diba? Anyway, sige, good thing na verified na po yan. Ang bola na kay SecGen Reginald Velasco. So, wag niya nang patagalin yan from 13 to 16. So, sana by 14, pasa na or 13 ipasa na para umusad at matapos na yan. O siya, sige ka-coffee. Antabay tayo kung ano mangyayari dyan. Pero definitely sa Senado, na-discuss natin yan sa previous vlogs natin, hindi yan uusad yung impeachment na yan sa Senado before the elections. After the election, yan, potentially pwedeng pag-usapan yan. Pero again, wala sa priority yan ng Senado. Kahit may pasa nila articles of impeachment, wala, hindi aabot. Real talk ka-coffee, no? So siya, sige, magpapaalam muna ako sa inyo. Meron sa Facebook ka-coffee, pasayo na lang like and follow mo na sa YouTube. Click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Dito pa yung price tag. Oo nga, no? Magkano to? 30 pesos? Yung tasa natin, 30 pesos. Tagalin na nga natin yan. Shocky. Bigay ito ng kapatid ko. Thank you, Linel. Tatlo yan. Iba-iba yan kulay. 30 pesos isa. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. See you again sa ating next video. Bye-bye.